Yung pinag-uusapan natin kanina, yung mga possibility lang. Kasi kawawa naman ang bansa natin, ano? Kung mangyayari yan, sana hari nawa, wag magkatotoo yan. Kasi yung hindi pagdi-disclose public, sa public ng tunay na kalagayan ni Presidente Duterte, walang katiyakan, hindi malaman ng publiko, ano yan, maraming pwedeng ibunga yan. Lalo na, alam niyo na, yung mga taong sakim sa kapangyarihan, pwedeng mag-isip, di ba? Na ba't pa natin, bagay, pwedeng, may mga senaryo na pwede yung, bago ko ibigay sa kanila, bahala na kayo. Ano yan? Bola? Kani-kanino mo lang ipapasa? Hindi naman basketball to di ba? Buhay ng mamamayan ang nakasalalay dito at bansa natin ang nakasalalay dito. Kaya, kailangang masunod yun, di ba? Kung paanong dapat masunod na ipabatid sa publiko ang tunay na kalagayan ni Presidente Duterte, yung kanyang kalusugan, ganun din yung dapat na masunod. Kasi constitutional yun, constitutional succession din ang dapat na masunod. Mga kaibigan, ipinapaalala lang natin sapagkat marami ang pwedeng mangyari na wala nang pag-asa ang bansa nating makabangon. Di ba? Kung yan ang mangyayari. Kasi may binasa tayo kahapon sa Saligang Batas. Ang sabi, hindi, meron pang isang paraan dyan Kasi ito sinasabi sa Saligang Batas, di ba? Ano yun? Yung mga pamamaraan sa Section 8, in case of death, permanent disability. Ito yung may karamdaman na, wala na. Hindi na pwedeng mag-function. Removal from office. Pangatlo, removal from office. Ang isang nasa batas, na removal from office, impeachment. Pero may nangyari na, 2 beses na, people power. Removal from office din yun, mga kaibigan. Kasi meron pa isa, resignation, di ba? Resignation, death, disability, tsaka removal from office. Pag sinabi mo removal from office, constitutional yung impeachment. Pero may nangyari, people power, mga kaibigan. Di ba? Kasi ang taong bayan, nag-alsa, di ba? Sa panahon ng EDSA, tsaka yung 2 EDSA. So madalit sabi, isang paraan pa rin yun. Pero hindi na mangyayari yun Kasi kung mangyayari yun, mga kaibigan, ba't aantayin pa magkasakit si Presidente Duterte? Sabi ko nga sa inyo, ang pinakaswerte ni Presidente Duterte, walang leader ang oposisyon. Si Vice President Leni Robredo, hindi naman siya hindi naman siya kilalang leader sa politika Di ba? Pero, constitutional siya. Duly elected, constituted authority. Mga kaibigan. Kaya, whether you like it or not, sabi nga, pero makikita mo kasi sa simula't simula, parang wala namang ginagawa masama pa si Vice President Leni Robredo from day one. Walang ginawa kundi babuyin, bastusin. May masabi lang si Vice President Leni Robredo kung ano-ano na ang sinasabi laban sa kanya. Hindi normal.
mga kaibigan. Ibig sabihin, meron ng intentional yung ginagawa sa kanya na paraan yun para takutin siya, sirain siya sa mata ng publiko. Pero later on, sinabi ko pa nga nun alam niyo ba na kung inaakala ninyo na nakatutulong yung paninira nyo kay Vice President Leni Robredo, nakakatulong kay Presidente Duterte, nagkakamali kayo. Kayo pa nga ang lumalabas na campaign manager ni Vice President Leni Robredo. Bakit? Kasi alam naman ng tao, wala namang ginawa Tanungin mo sa kanila, anong ginawa? Di ba kung anong kababuyan ng sinasabi labang kay Vice President Leni Robredo? Hindi mo makakain. Sipin mo yan, second highest official of the land yan. Di ba? At anong kasalanan niya? May krimen ba siya? Para gawin sa kanya yun? Wala, mga kaibigan. So, sabi, hindi, meron pa paraan Kudeta. Anong kudeta? Pagka ngayon may nangyaring kudeta, hindi totoong kudeta yun. Yun kudeta me. Di ba merong hold up me? Di ba? Pagka ngayon, sa lagay ngayon, kung halimbawa nga, wala na. Halimbawa lang ito yung mga senaryo. Kasi may nagtatanong hindi ba pwedeng paraan yung kudeta? Naku, pagka ngayon nagkudeta, mga kaibigan, hindi tunay na kudeta yun. Ano yun? Kudetahan yun. Ano ibig sabihin nun? Bakit? Magpapanggap sila na ikukudeta nila para isalba nila. Diba? Palilitawin nila, nakuha na ang power. Wala na sa kanya ang bola. Pero sino po kayo? Bakit? Binoto ba kayo? Power grab yun. Pwedeng inventohin yan pwedeng i-dramatize yung kudeta katulad yung nangyayari ngayon, hindi mo malaman kung dahil nga sa kalagayan na hindi maipaliwanag ni Presidente Duterte, pwedeng ang isipin mo ngayon ano ito power sharing ng junta ito Kita mo, sino-sino umiepal dito, nag-uutos? Kung lumabas man si Presidente Duterte, yun din yung sinasabi ng mga tao niya, yun din sasabihin niya lang. Wala namang kabuluhan. Mga kaibigan? So, yun ang mga posibleng gusto nilang paraan na gawin. O kaya, pagtangkaan ang buhay ng Vice President para yung sa rule of succession, yung susunod, meron pang Senate President. At alam naman ninyo, yung mga taong yan, pagdating sa kaswapangan sa kapangyarihan, nakita naman ninyo performance nila sa Kongreso, di ba? Yung mga kasali sa rule of succession. Hindi ba? Para lang pinalilitaw daw bali-balita. Ano raw sinasabi? Hindi raw weekly, ano raw? Mahina raw Bakit? Anong pakialam nyo? Nasa Constitution ba yung week? Dahil sa sinasabi ninyo, dahil sa palagay ninyo mahina si Vice President. Kaya totoo pa yun. Hindi kasali sa batas yun. Ang sinasabi sa batas kung sino yung Vice President, yun ang dapat pumalit sa Presidente. Mga kaibigan, lalo ngayon kaya kailangan nag-iisip kayong mabuti, hindi yung nagsasalita lang yung iba,
safe nga si Presidente Duterte sa kanyang kalagayan eh. Sapagkat siya na rin mismo nagsasabi, alin yung military. Pinakakain ko ng pera yan eh. Di ba? Kaya safe na safe siya eh. Walang pwedeng magtagumpay na anumang pagtatangka laban sa kanya. Mga kaibigan, yun ang swerte niya. Kita mo nga kahit sa pananakop ng China para tayong walang sundalo. Parang security guard ng China yung natin, yung armed forces natin. Security guard pa nila, tsaka yung PNP natin. Mga kaibigan. Di ba? Kahit nakikita nilang mali na ang ginagawa. Meron ba silang, di ba, sumusunod pa rin sila? Sapagkat ang mandato ng AFP, susunod lang kayo sa legal na utos. Ibig sabihin, pag hindi legal, hindi nyo dapat sundin yan. Kaya sino pa man yan. Mga kaibigan, di ba? Posible pang isang senaryo, ganito. Nagbabaying time sila. Hihingi ng kondisyon yan. Sige, at ipihahanda na namin kayo, pero kalimutan nyo na yung mga nadambong dito. Kalimutan nyo na yun. Basta para, ka nga ganon. Teka muna. Pwede maging senaryo yan. Di ba? Balita, may mga nagpapahatid hangin eh. Lilipat naman sila ng, alam nyo naman yung mga baboy eh. Di ba? Kung nasa ng labangan, doon yan sasabsab. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Bakit po yung mga senador natin ay walang ginagawang aksyon sa mga maling pagpapatupad ng ating Pangulo? Hindi po ba nila nakikita at nararamdaman ang nangyayari sa sambayan ng Pilipino? Bakit hindi po nila pinupuna yung mga ginagawa dito sa bansa natin ng China? Paano? Dalawang bagay lang. Nagkakaroon sila o natatakot sila. Yun eh. Meron pa bang iba? Kayong alam. Siyempre, lahat siya may tinatago. Di ba? Pagka pumutak sila, siyempre, lalabas ang baho. Di ba? O kaya, hindi sila magkakaroon. Yan. Yan o yung mga kwan eh. Kaya, huwag tayo magpapaniwala. Basta-basta sa mga yan, ako. Yan lang pilit investigation na yan. Diversionary tactic yan. Para mailihis tayo sa mga importanteng issue. Una yung China, di ba? Pangalawa, nasa ng presidente sa problema ng bansa ngayon. Di ba? Ang dami natin problema eh. Yung mga nag-iisip naman, yung iba, tandaan nyo yung mga politiko na yan, na ngayon, kala mo kung sino. Pagka nasunod ang saligang batas at hari nawa naman sana, walang mangyari sa presidente, no? Ito'y kwan lang natin, ina-anticipate lang natin dahil sila rin ang pinagmulan yan eh. Di ba? Para ang tao magkaroon ng hinala eh. Ngayon, tandaan ninyo, yun at yun ang mangyayari. Doon naman sila magsisip-sip sa susunod na administrasyon kung sakasakali, mga kaibigan. Nandun yan. Pero ngayon kung magsalita, di ba?
Akala mo kung mga sino. Nga pala, di ba may nasa ospital ngayon, naka-quarantine, yung sino yun, yung muchacho ni ni Mocha. Hindi, yung pangalan niyan totoo. Hindi yung alias, sino ba yun? Ano ang pangalan niya? Byron? Juan, sandali Byron Cristobal, yun. Nananawagan ulit tayo sa mga medical health workers, doktor, mga nurse. Yung mga pagkatapos takutin, pagbantaan ni Presidente Duterte, ay binaboy naman ito. Sa kanilang mga kalukuhan sa social media, yan. Byron Cristobal. Baka hindi nyo nalalaman, ito yung bumaboy sa inyo. Nakakumpay yata ngayon ito. Alam nyo na gagawin nyo. Mga kaibigan, wag nyo masyadong galingan ang paggamot sa kanya. Mga kaibigan, baka masyado yung galingan. Naalala ko tuloy yung nagpagamot sa doktor sabi niya sabi ng doktor, ano problema mo? Sabi ng nagpagamot kasi tuwing alas 8 ng umaga, dumudumi ako. Sabi gano'n. Sabi ng doktor, no problema mo doon. Sabi gano'n ang problema ho, Dok, nagigising ako alas 9 ng umaga. Tuwing gumigising daw siya ng alas 8 ng umaga, tuwing alas 8 daw ng umaga, dumudumi siya. No problema mo niya, sabi ng doktor. Ano problema doon? Ang problema, Dok, nagigising ako alas 9 ng umaga. Mag-shoot ka ng diaper, damuho ka. Hanggang hindi nasasara yung mga transport prostitution na yan, hindi namin titigilan yan Ako, wala sa akin, maski front page ako. Ganap ako, likas sa loob ko, buong puso ko'y pagkakaloob ng sarili ko, 10 kasamahan ko sa ermita. Itataguyod namin ang sarili namin pagkain dahil hindi kami kayang pakainin kahit sinong tao. Against all odds, General Alfredo Lim, Chief of the Western Police District, pursues an unrelenting campaign to wipe out a permanent fixture in Manila, the Red Light District. How did you start out in your police career? I was appointed as a patrolman in the city of Manila. We started as we call it the men on beat, walking the streets of Manila. Why were you interested in becoming a policeman? Well, when I was in high school, I was fascinated with the exploits of policemen and detectives, hunting criminal elements, And I was reading all these police stories. The police chief himself has figured in many police stories, numbering enough to make a book. His long stint as a police detective exposed him to all types of crime, all sorts of criminals, and many untold dangers. Marami. Sa pagtupad ng tungkulin, talagang kasama yan. Dahil alam mo, dito sa aming profesyon, you cannot satisfy everybody. Pag nagkaroon ng isang krimen, ay siyempre tatrabahuhin ng mga polisyan. At pag nahuli yung suspect, yung pamilya niya, yung mga kaibigan niya, galit na sa amin. But the reputation of the policeman is not so good. Maraming lagayan, bayaran.
Ako personally, no. Pero alam mo, yung mga bintang na yan, ay totoo rin eh. Ano, dahil aaminin ko na sa iyo na meron din kaming mga kasamahan na tumatalikod sa sinumpaan nilang tungkulin. You're known as a fearless cop. You think that's accurate? Hindi naman. Siyempre kami natatakot din. Pare-pareho lang tayong tao eh. Dangan nga lamang, yan ang aming pinasok na trabaho. I've been in the service for 37 years already. And I can look everybody in the eye, and also my family that have never been accused of extortion or whatever. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan?